Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Praise the Lord, praise
Yun po, good morning muli sa bawat isa. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating morning devotion. Nawa marami tayong natutunan simula noon hanggang ngayon. Nandyan pa rin kayo, nagpapatuloy sa pakikinig at pag-aaral every morning, 7 a.m. hanggang sa Monday to Friday. At nawa, patuloy pa rin kayo sumubaybay para mas marami pa tayong matutunan, malaman dito sa ating pag-aaralan sa morning devotion. Kaya yun po, bago tayo magsimula, let us pray. Lahat po tayo mukot pumikit. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa umagang ito na nandito muli kami, Panginoon, para mag-aral ang iyong salita. Lord, samahan mo kami sa umpisa hanggang sa matapos ito. Panginoon, kayo patuloy na mapurihan, madakila, maparangalan ang iyong pangalan sa aming pag-aaral. At Lord, muli kami lumalapit sa iyo. Give us wisdom, knowledge, ang aming mapag-aaralan, buksan ang aming puso, ang aming kaisipan. Maunawaan namin kung ano ang inyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. At pangunahan mo kami, Panginoon. At patuloy na ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Patuloy na magbigay ng revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa aming pag-aaral. Mag-isa kanila mga tahanan. Lord, samahan mo ang bawat isa. Ingatan ang bawat isa, Panginoon. At Lord God, magyang ang internet namin, Panginoon, ay hindi ito magkaroon ng hadlang at sagabal, interruption, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umagang to. Kaya, Lord, lahat ng ito pinagkakatiwala namin sa iyo. Maraming salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Yun po. Buksan po natin ang ating Biblia dito sa Book of Acts na marami na pong nangaral, may mga nauna na sa atin. Hanggang ngayon nagpapatuloy po tayo dito sa Book of Acts. Ang sabi po rito sa ating pag-aaralan, dito po makita natin dito sa ating pag-aaralan na itong si Apostol Pablo ay pumunta ng Jerusalem para balikan ng kanyang mga kapananampalataya para magbigay ng ayuda. Kaya lang medyo nagkaroon ng problema. Kaya dito sa ating pag-aaralan sa Book of Acts, chapter 24 verse 25, ang sabi po rito, ngunit nang magpatuloy si Pablo sa pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix kaya't sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako sa iyo. Yun po ang pamagat po ng ating pag-aaralan, righteousness, self-control, and the judgment. Yun po, purihin ang salita ng Diyos ang umagang to. Kaya yun, makikita po natin dito sa Book of Acts na to, sa ating verse na pag-aaralan, eto na kagad yung ngunit na magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at ang darating na paghuhukom. Bakit nandun kagad? Kaya dito sa ating pag-aaralan, makita natin dito, humarap po si Apostol Pablo kina Felix at Drusilla. Makita po natin dito. Kaya bago po tayo tumungo sa ating main verse kanina, ito, kasi nandun na nga po sa 24 verse 25, bakit siya humarap kay Drusilla at kay Felix. Yun po yung alamin natin kung bakit siya humarap doon. Ngayon, kilalanin muna po natin ito. Sino po ba yung hinarap niya? Ito po si Felix at si Drusilla. Ngayon, sino po ito si Felix? Siya po si Governor Marcus Antonius Felix. He's a governor of the Roman province of Judea. Ito po si Governor Felix. He is appointed by Emperor Claudius. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang kasama niya si Drusilla na isang Hudyo po. Kaya ito po si Governor Felix, maganda po yung pamamalakad niya sa lugar ng Judea. Naging mapayapa po doon ang kanilang lugar at maging ang kanilang bansa. Naging maayos ang lahat nung si Governor Felix po ang namamalakad dito sa lugar na ito. At yun nga po na napag-alaman ni Governor Felix na nandun po si Apostol Pablo sa lugar na yon, sa Judea. Ayan nangyari, may mga bali-balita na nakarating sa kanya tungkol dito sa mga Hudyo nang sabi na si Apostol Pablo raw ay nagdudulot ng kaguluhan, perwisyo sa kanilang lugar. Kaya ganun pong nangyari. Bakit po kaya? Yun ang sinabi ng mga Hudyo. Sinabi nila kay Governor Felix na nandito po si Pablo at nagdala ng kaguluhan at perwisyo sa mga Hudyo. Yan po yung sinabi. Kaya ang nangyari po, ang sabi nitong mga Hudyo kay Governor Felix, nagsumbong sila. Tinangkar daw ni Pablo na dungisan ng kanilang templo. Ayun po ang sinabi nitong mga Hudyo na to. At alam naman natin si Apostol Pablo ay mensahero ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Amen po ba? Kaya ganun po ang nangyari. Kaya nung nabalitaan ito ng mga Hudyo na nandun si Apostol Pablo pumunta sa templo, agad siyang hinatulan sa kautosang Hudyo. Kasi ito po, si Apostol Pablo kasi 12 days pa lang siya. 12 days pa lang siya nandun sa Judea, sa Jerusalem. Ngayon, pumunta po dun si Apostol Pablo para magdala ng mga ayuda.
or para tulungan ng kapwa niya mananampalataya, magbigay ng mga suporta, tulong sa kanyang mga kapwa mananampalataya niya ron. Ang problema po, mga minamahal, nung siya'y pumasok sa templo para magbigay ng mga tulong sa kanyang kapwa niya mga Hudyo or kapwa niya mga mananampalataya, ang nangyari, syempre nagkakagulo kasi nagbibigay siya ng tulong, kumbaga sa atin, ayuda. Ngayon na nangyari, nakita ng mga Hudyo, ano to kaguluhan na to? Kaya ang nangyari, ang sinabi nitong mga Hudyo nito kay Governor Felix, nandito po si Apostol Pablo nagbibigay ng kaguluhan, perwisyo sa ating lugar, sabi nito. Kaya pag nangyari, nung nabalitaan po ito ni Governor Felix, pinatawag po pinatawag po si Apostol Pablo at ang plano po is dali na kagad siya sa kulungan, ikulong na kagad. Ngayon, bago mangyari po yun, alam naman natin, God is in control, lahat naman kontrolado ng Diyos, kasi gusto kagad siya ikulong. Ang nangyari, dumating po si Commander Lysias. Yan po, ang ginawa niya sa pilitan niyang kinuha si Pablo upang iligtas sa kamay ng mga Hudyo. Kasi ang gusto nitong mga Hudyo na to ikulong kagad. At kasi nga nagsumbong sila kay Governor Felix. Ngayon, sino po to si Lysias? Siya si Claudius Lysias, isa siyang Roman commander of the garrison. Ito yun si Claudius Lysias. Siya yung tumulong. Kasi ang gusto nitong mga Hudyo, ipakulong kagad. Pero sabi nito ni Lysias, wag niyo muna ikulong yan. Teka muna. Sabi niya, kinuha niya si Apostol Pablo at sinabi niya sa mga Hudyo na kung meron kayong akusa dito sa taong to laban sa kanya, pumunta kayo sa Sanhedrin. Bisagahan doon natin pag-usapan kung anong ginawa nito ni Pablo. Yan po. Kaya dito sa verse 10, ang sabi po rito, pinagsalita si Pablo para iparili sa akusa ng mga Hudyo na nanggugulo siya at na may merwisyo sa kanilang lugar. Ito na po yun. Nung dumating sila sa Sanhedrin, pinagsalita si Apostol Pablo. Ano ba nangyari? Sabi po rin ni Apostol Pablo na dalawang araw pa lang siya sa sinabi po ni Apostol Pablo rito, 12 araw, 12 days pa lang ako rito sa Jerusalem. Sabi niya, para sumamba. Sabi niya, kaya sabi po dito sa verse 12, sinabi ni Pablo na kailanman diskusyon kahit kanino man o ng gulo sa templo o sa sambahang Hudyo kahit sa Jerusalem. Yun po yung pinaliwanag ni Apostol Pablo. Pablo na hindi nila ito kayang mapatunayan na ako'y nang gulo. Hindi nila mapapatunayan yung akusasyon nila para sa akin. Kasi nga po, panggugulo nangyari doon. Kasi nung time na yun, nung pumunta si Apostol Pablo sa Judea, nagdala lang siya ron ng ayuda, ng tulong para sa kapwa niya mananampalataya at pumumamba. Amen po ba? Kaya dito sa ating pagpapatuloy sa verse 14 po, sinabi niya na sinasamba niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Sinabi niya kaharap sa mga gobernador at ito naman yung ayon sa mga Hudyo na sinabi ng mga Hudyo na maling pinasok ni Pablo. Kasi sinabi niya, inamin ko na sinasamba ng aking mga ninuno. Ngayon, ang sabi naman ng mga Hudyo, sinabi naman niya na mali yung sektang pinasok nito ni Apostol Pablo. Kaya dito sa ating pagpapatuloy, sabi po rin ni Pablo na naniniwala siya sa lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat na mga propeta. Sabi niya, mag-isa kautusan ni Moises, wala akong nilalabag sa inyo, sabi nito ni Pablo. Kalipas ng ilang taon nawala siya sa Jerusalem, bumalik si Apostol Pablo. Yun nga po sabi ko sa inyo, para magdala ng tulong sa mga mahihirap niyang kababayan. Yun po, for how many years siyang nawala? Ilang taon siyang nawala sa Jerusalem. Ngayon bumalik siya para magdala ng tulong sa mga kababayan niyang mahihirap. Yun po yung rason na kung bakit nagkakagulo. Iniisip ng mga Hudyo, nagkakagulo, anong meron dito? Baka ito, ganito. Alam naman po natin na meron silang sariling katuruan at meron din pong may dalang katuruan din si Apostol Pablo. Kaya nangyari po, sa kanyang pagbabalik at pagbibigay ng tulong, inakusahan siyang nagbibigay ng kaguluhan at na may merwisyo sa mga Hudyo. Yun po ang nangyari doon. Kaya doon po yung pumasok yung dito po sa ating Acts 24 verse 25. Kaya pinatawag siya ni Governor Felix kasamang asawa ni si Drusilla. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang sabi po rito, in verse 24, ito na po, pagkalipas ng ilang araw, yun po, habang nagpapaliwanag si Apostol Pablo, di ba, doon sa Sanhedrin, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Governor Felix. Yun po, siguro walang nangyari na sinabi, wala naman kayo napapatunayan na nanggugulo ko, kaya siguro, tas nandun pa si Governor Lysias, si Commander Lysias na nagligtas sa kanya para ikulong kagad. Ngayon na nangyari po, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Governor Felix
kasamang kanyang asawa na si Drusilla, ito po yung kanina binasa natin na isang Hudyo, ipinatawag niya si Pablo upang ihayag ni Pablo ang pananampalataya kay Hesukristo. Dahil ito nga ay nababalitaan na sa kanilang lugar. Ito po si Governor Felix, alam niyo po, meron na siyang nararamdaman sa kanyang sarili na parang, sabi niya parang meron siyang gustong malaman. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya po ito si Apostol Pablo kasi nababalitaan niya na tungkol doon sa mga salita na kanyang naririnig tungkol kay Jesus Christ. Kaya nangyari po, dito sa verse 25, ito na po yung kanina, Acts 24 verse 25, ngunit na magpatuloy si Pablo sa pagsasalita, tinawag na po siya, na dumating na po siya, nandun na si Apostol Pablo kasi pinatawag na siya ni Governor Felix. Kaya ang sabi po rito sa verse 25, ngunit na magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, ito na po yun, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghukom, ito po, natakot si Felix. Ayan po si Governor Felix. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Ano po yung naramdaman ni Governor Felix dito? Makikita po natin mamaya. Bakit nung narinig niya na nagsalita si Apostol Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghukom, nung narinig niya yun, ano po sinabi niya? Natakot po si Governor Felix at kaya sabi niya, sige, ipapatawag na lang muli kita sa ibang panahon. Kaya ang nangyari po dito, ayon po sa talatang itong mga minamahal, sinabi po ni Pablo kay Governor Felix at Drusilla ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Ngunit sinabi rin niya sa kanilang tungkol sa paghatol ng Diyos. Ayun po. Kaya nagsalita siya tungkol sa paggawa ng tamang bagay, subalit parehong may ginawang masama sina Felix at Drusilla. Yun po kasi. Kaya parang natakot itong si Governor Felix maging ang kanyang asawa kasi meron po silang ginagawa behind. May ginagawa silang kalokohan, may ginagawa silang kasamaan po. Kaya't natakot si Felix at pinaalis niya si Pablo. Ayaw niyang marinig. I mean po ba? Ngunit kinausap pa rin ni Felix si Pablo pagkatapos nito. Sinabi nga ni Lucas kay Pablo na, alam mo, gusto lang ni Felix ng pera. Ang gusto niyan kasi, nalaman niya nagpunta ka dito sa lugar natin sa Judea para magbigay ng tulong sa mga kapwa mananampalataya. Kaya yun ang inaantay ni Governor Felix na mabigyan din siya, maabutan din siya ng pera. Tapos ang mangyayari, kapag inabutan niya ng pera si Governor Felix, hindi na matutuloy yung pagpapakulong sa kanya. Yun ang gusto, parang piyansa, ganun po yung gusto ni Governor Felix. Hindi kita pakukulong. Pero magbigay ka sa akin, parang ganun ang gusto ni Governor Felix. Kaya nangyari po, makita natin dito na hindi legal yung kaayusan na yun yung ginagawa ni Governor Felix. Ngunit ang mga tao ay madalas na, sabi po rito, nagbabayad upang makuha ang kanilang kalayaan. Ganun po pala dito sa Judea. Kapag may mga may makukulong ginagawa, binabayaran nila si Governor Felix, piyansa. Kaya ganun din po yung gustong gawin ni Governor Felix dito kay Apostol Pablo, pero hindi na pangyari. Ang narinig niya, imbis na inaantay niya na pera, ang sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom. Kaya ang ginawa niya, natakot po siya. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang nangyari po dito, yun nga po, hindi legal yung ginagawa ni Governor Felix. Kaya makita po natin kasi dito si Governor Felix ay gahaman po sa pera. Yan po siya, yan po. Kaya ngunit itong gusto po ni Governor Felix pa na makinig pa kasi parang nagdadalawang isip po rito si Governor Felix na ano ba, pera ba? O kasi parang gusto niya pong makarinig pa ng salita ng Diyos. Kaya lang mas pumaibabaw pa rin sa kanya yung laman, yung lust of the flesh pagdating sa pera. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, kaya si Pablo po ay may tatlong bagay na ipinangaral kay Governor Felix dito at kay Drusilla na ikinatakot nila. Una, yung ipinangaral niya yung pagiging matuwid, yung righteousness, pagsupil sa sarili o self-control, at ang darating na paghuhukom o judgment po, yun po ipinangaral niya kay Governor Felix. Kaya sa ating pagpapatuloy mga minamahal, hindi lamang ito para kay Governor Felix mga minamahal itong mensaheng ito. Maging sa ating pong panahon, maging sa ating mga tagapakinig, mga minamahal sa umagang ito, na nasa kanilang mga tahanan. Hindi lang ito para kay Governor Felix, kay Drusilla, maging sa mga buhay po natin, mga minamahal, mga nakikinig sa morning devotion, ang tungkol sa katotohanan ito. Ang pagiging matuwid, mga minamahal, ng isang tao ay matatagpuan lamang, makita natin to sa ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin ang lahat ay nagkasala.
Kaya ang pagiging matuwid ng isang tao, ang sabi po rito ay ang pagsunod sa pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. At dito makikita natin ang tunay na kaligayahan. Yun daw po yung tunay na pagiging matuwid ng isang tao, ang pagsunod sa pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? At ang sabi po rito, pagsikapan nating isabuhay ang katanging ipinakita ng ating Panginoon. Diba? Sa ganitong paraan, magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Maging Christ-likeness po, diba yung sinasabi rito, itong mensaheng to. Para, ang sabi po rito, pagiging matuwid daw po. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang sabi po rito, unang, pagiging matuwid. Pangalawa, yung pagpipigil sa sarili o self-control. Ayan po. Ang sabi po rito, self-control ay ang taong may pagpipigil sa sarili at hindi basta-basta nagre-react. Sa halip, pinipigilan niya ang sarili niya na magsalita o gumawa ng mga bagay na hindi nagpapasaya sa harapan ng Diyos. Yun daw po yung self-control na dapat nating gawin sa ating mga buhay. Pagpipigil sa sarili, hindi basta-basta nagre-react. I mean po ba, napagalitan ka lang, nagre-react ka kagad, na sermonan ka lang, may nagre-retaliate ka kagad. Hindi daw po yung, kailangan daw po natin ng self-control. I mean po ba, at yan daw po ay hindi nagpapasaya sa harapan ng Diyos kapag ikaw ay nagre-react. I mean po ba, nagre-retaliate. I mean po ba, kapag napagalitan ka sa church, napagalitan ka man sa bahay ninyo, sa trabaho, don't react, wag na mag-react. I mean po ba, tanggapin na lang natin. Dahil kapag sumagot ka pa or meron ka pang ni-response, I mean po ba, hindi daw po nagpapasaya yun sa harapan ng Diyos. Maliban na lang kung nasa katwiran ka, I mean po ba. Kaya balikan po natin si Governor Felix. Sabi po rito, si Governor Felix ay lubusang kulang sa pagiging matuwid. Ito po siya eh. Kaya tinanggihan niya eh. Sabi niya, tatawagan na lang uli kita, papatawag uli kita. Si Governor Felix ay lubusang kulang sa pagiging matuwid at pagpipigil sa sarili. Ito po siya. Kaya siya ay nahaharap sa paghatol ng Diyos sa kanyang buhay. Yan po, tinanggihan niya. Kaya itong sa Apostol Pablo, na isang bilanggo ang nangyari dito kay Apostol Pablo dahil nga ito si Governor Felix gusto ng suhol, gusto ng lagay, gusto ng piyansa. Pero ang nangyari, talagang ipinabilanggo pa rin siya ni Governor Felix. Amen po ba? Kaya dito po, si Apostol Pablo na isang bilanggo ay nangahas na pumunta sa isang taong alam niya na hindi tama ang puso at may pride. Ito po si Governor Felix na nangangailangan ng pagbabago at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Kasi pinakulong eh. Ngayon ang gusto po ata ni Governor, na pinatawag ni Governor Felix si Apostol Pablo, magsuhol ka, maglagay ka. Kaya nung hindi siya nagbigay, pinabalik siya sa kulungan. Kaya ang nangyari po dito, ang sabi nga po rito, si Governor Felix ay nangangailangan ng pagbabago at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Pero nakatuon po, ang nakakalungkot po rito, nakatuon si Governor Felix dito sa pagiging gahaman sa pera. Yun po. Kaya nakakalungkot po si Governor Felix tulad din sa ating panahon ngayon, mga minamahal, na kapag pinag-usapan ng pagiging righteousness, self-control and judgment, ayaw nila itong pakinggan. Sa panahon naman natin, I mean po ba, sa mga Christian churches po, mga minamahal, kapag pinag-usapan o pinag-aralan ang righteousness, self-control, maraming lumalabas o di bumabalik sa church. I mean po ba, that is reality. Kapag narinig nila to. I mean po ba, ranas na po natin yan, marami na pong nangyaring ganyan. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang sabi po rito, the treasure in heaven was offered to the Governor Felix. But he prepares the great wealth and authority he can get here on earth. Yun po ang gusto ni Governor Felix. I mean po ba, inalok na ni Pablo ang tungkol sa kayamanan sa langit kay Governor Felix. Subalit ito'y tinanggihan ni Governor Felix, mga minamahal. At ang habol niya ay ang karangyaan dito sa lupa. Yun po, nakakalungkot, ano? Meron talagang mga ganun tao. Gumawa na ang Lord ng paraan para makarinig siya ng katotohanan, makarinig ng salita ng Diyos. Pero dahil sa agahaman sa pera, kagahaman sa posisyon, hindi niya tinanggap. Amen po ba? Kaya dito, sa ating pagpapatuloy, kaya hanggang sa paglipas ng 2 taon, mga minamahal, na napalitan si Governor Felix, natapos na po yung yung term niya, napalitan na po siya ang pumalit sa kanya si Porcius Festus bilang gobernador. Yun na po yung pumalit sa kanya. Kaya nangyari, pinabayaan niya si Apostol Pablo sa bilangguan ni Governor Felix. Pinabayaan niya na doon. Hinayaan niya na makulong. Para lang nais niya na ang mga Hudyo ay magustuhan pa din siya kahit hindi na siya gobernador. Yun po kasi mas sinunod niya yung kagustuhan ng mga Hudyo, ng mga tao kaysa sa kagustuhan ng Panginoon para sa kanya. Dinala sa kanya yung kaligtasan, dinala sa kanya yung salita na dapat niya mapakinggan, pero mas pinili niya yung pabor sa tao. Ganun pong nangyari kay Governor Felix.
Kaya sa ating pagtatapos mga minamahal, nakita natin dito na may mga bagay ng tao talaga mas pinipili pa rin ang karangyaan dito sa lupa. Amen po ba? Kaysa sa kayamanan na inaalok ng Diyos o ni Apostol Pablo sa langit. Amen po ba? Tulad ni Governor Felix, mga minamahal, binigyan na ng pagkakataon ni Pablo na, na makarinig about righteousness, self-control, and the judgment. But ito ay binaliwala niya. Amen po ba? Hanggang ito ay pinalitan ni Governor Porcius Festus. Pinalitan na po siya. Ngayon, si Governor Felix po ay namatay sa sakit na tuberculosis. Nakakalungkot lang ang Panginoon talagang kasi nakafocus na lang siya sa posisyon na napaka-focus siya sa kanyang karangyaan na hindi niya pinalaya si Apostol Pablo para kung sakaling tumakbo uli siya, mananalo uli siya o kaya yung mga tao para nga naman hindi sa sisihin. Ganun pong nangyari. Kaya sa ating application mga minamahal, ang nangyari po dito, ayun po sa ating application, wag magsawa po magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Katulad ni Apostol Pablo, kahit na tinanggihan na, tinalikuran na, ikinulong na, nagpatuloy pa rin magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tulad po ng ginagawa natin ngayon, yung mga evangelism, crusade, magpatuloy po, wag po tayong tumigil dahil alam natin mas marami nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya, and sabi po rito, ang pagiging righteousness, self-control, and the judgment, wag po nating kalimutang ibahagi po. Total, napakahalaga din po ito para sa ebanghelyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya si Apostol Pablo, ang sabi po rito, bago po tayo magtapos sa huling verse natin, ang sabi niya po rito sa Philippians chapter 1 verse 21, ang sabi niya po rito, sapagkat para sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan para sa Kanya. Amen po ba? Kaya yun po na sa Diyos po walang kalugihan. Amen po, sa ating paglilingkod para sa Kanya walang lugi po. Amen po ba? Kaya tayo magpatuloy tayo kung hindi na natin kasalanan kung sakaling tayo nag-share sa kanila at ayaw pa rin nila tumanggap, katulad ni Governor Felix na gumawa na ang Lord ng paraan para matanggap niya yung kaligtasan, para matanggap niya yung kapayapaan ng kanyang buhay kasi alam niya may kulang sa kanya dahil nagkaroon siya ng interes na makinig tungkol kay yung sa pinapangaral niya Apostol Pablo tungkol kay Kristo. Pero ang nangyayari pa rin, mas nanaig pa rin sa kanya yung flesh kasi gusto niya yung posisyon, karangyaan, kayamanan dito sa lupa. Amen po ba? Kaya hanggang sa mamatay siya, yun po mga minamahal, namatay siya sa sakit na tuberculosis. Kaya yun po, na nasayang yung pagkakataon na binigay sa kanya ng Lord na makapakinig at matanggap yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Kaya yun po, maraming salamat sa umagang ito. Nawa meron po tayong natutunan sa ating pinag-aralan dito sa morning devotion at nawa magpatuloy tayo sa paglilingkod dahil ang Lord malapit na pong dumating. Kaya yun po, maraming salamat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang to sa aming morning devotion. Salamat sa inyong mensahe sa Panginoon para sa amin na kung saan Lord God na huwag kami maghangad mga posisyon or karangyaan dito sa lupa, Panginoon. Dahil minsan dito kami nawiwendang, Panginoon, kung ano yung kalooban sa amin. Ang kalooban yung masunod, hindi ang aming mga kalooban, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa amin napakinggan, Panginoon, tungkol kay Governor Felix na hindi tumanggap, Panginoon, na tinalikuran ng inyong salita, Panginoon, dahil mas pinili niya ang karangyaan dito sa lupa. Kaya Lord, tulungan mo kami na magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo at sa bawat masyashare namin ng inyong banal na salita. Maraming tumanggap, Panginoon, maraming mag-response, Panginoon, especially sa mga evangelism at crusade, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, maging sa mga susunod pang maghahayag ng inyong salita, samahan niyo po at pangunahan niyo po. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kaya sa umaga ito lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila, mataas mo na may binabalik sa iyo sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po and good morning po muli sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa mga nagpahayag sa salita mo, Panginoon. Nagmula sa iyo, Panginoon. Salamat nga lalo pa silang lumago, Panginoon. O Lord, salamat po, Panginoon, sa Jesus the Gospel, Panginoon, Church, Panginoon, ang manggagawa, Panginoon, na matuto sila, Panginoon, sa makinig sa salita ko, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nandyan sila, Panginoon, Lord. Salamatan namin, Panginoon, sa kabutihan mo sa ilang buhay, Panginoon, mas lalo pang lumalim sila, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Jesus the Gospel Church sa bahay, Panginoon, sa mga lahat ng mga gawa mo, Panginoon, mga elders, Panginoon, na mas lalo pang lumalim sila sa lago sa samampalataya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkagalakan sa aming puso, na lagi namin itaas. Salamat po, Panginoon, sa nagpahayag sa salita mo.
sa morning devotion niya. Ingay, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon Jesus. Ngalan ni Kristo Jesus. Amen.